guys! Vlog number 5. So it's December, excited. July 3, 2025. So today guys, gumawa ako ng listahan para medyo in order yung vlogs natin. So hindi ako magulo or hindi ko makalimutan yung gusto kong i-share. So first natin is Forex trading. So kahapon nalaman ko kung paano mag-overlay. So nalalagay ko na ngayon yung screenshot dito sa vlogs. So ang positive tayo today kasi buti na naging positive kasi medyo pangit yung market and may mali akong napasukan. Buti na bawi ko yung negative ko at naging positive siya. So lately, or hindi naman lately, so parang ngayon ang nagiging dilemma ko is alam kong ipopost ko siya dito, so ayokong mag-post ng negative. So minsan natatakot ako mag-entry or minsan gusto ko siya maging positive kaya pinupush ko yung trades. So sana ma-overcome ko ito na hindi laging positive kasi wala naman laging positive sa market. And one more thing, kung napapansin nyo, laging ay small amount lang siya kasi nasa learning stage pa tayo tsaka wala pa akong puhunan. So ang goal ko for my trading is to learn more, tapos pag okay na yung strategy ko, magdadagdag ako ng amount para mas lumaki yung income or mas lumaki yung profit. Kasi ngayon, ang dami ko nang nasunog na pera sa Forex and I've learned my lesson. So another video na natin yan. So next is, sabi ko diba, magdadagdag ako ng Japanese word in every vlog kasi paano may matutunan kayo kasi kung mukha ko lang hindi naman siya masaya. So magbibigay ako ng 3 words every day. Ang kinuha ko to sa JLPT, so N5 vocabulary para natatandaan niyo siya. So our word number 1 first Japanese word natin is aka, means red. So aka is pula. Okay. Next is aki, means autumn. Okay. So third word is ame, which is rain. So aka, autumn, and aka, aki, and ame. Okay. Yung ame is pwede siyang rain, pwede siyang candy. So magkaiba lang yung kanji niya. So minsan kasi sa Japanese word, parehas yung word pero may iba siyang meaning. So magiging malaman mo yung difference syempre dun sa sentence at saka dun sa kanji niya. So for the next vlog na din yan. Okay, ang dami nyo aabangan. So number 5, hindi ba number 5? So next is sa small business natin. So hindi pa dumarating yung na-order ko kahapon sa Amazon. So excited ako dumating yun kasi nandun yung mga cornstarch saka meron akong try na gustong iluto pero hindi ko pa nga siya nabibili yung tofu na gusto kong lutuin. So excited ako bukas na dumating yun. At the same time bumili ako ng bowl kasi parang napansin ko sa FYP ko meron silang naghihilamos sila ng yelo every morning. So gusto kong gawin yun. So bumili ako ng bowl na natutupi. So bukas, sana dumating para matry ko siya. And may alam na akong pagkukuhanan ng yelo. Okay. So next is, sa small business natin, ang 0.1% na natutunan ko for today is, nakita ko sa FYP ko yung paggawa ng luncheon meat or maling. Maling is a brand guys ha. Alam ko yun. So, gusto ko siya. Actually, madali siyang lutuin. Kaso ang problema ko yung curing salt ba yun? Yung preservatives. So, gusto ko siyang itry gawin. Kaso, I'm worried dun sa preservatives. So, try ko siyang hindi ilagay. Tapos, may mga ano dun yung, ano ba yun? White
something. Basta i-search ko, try ko siyang gawin in some of my videos. So, yun. Look, watch out for that. At the same time, nakakita din akong gumawa ng embutido. So, ang naisip ko kasi is like, if gagawa ko ng snacks, siguro mas better kung gagawin ko na lahat. Pati yung ilalagay ko doon. So, I want to try this. At the same time, other than sa preservatives, ang napansin ko ang process kasi is kailangan yung steam. Tapos, yung unang video na panood ko, meron siyang magandang lalagyanan. So, reusable siya. Kaso, inaano nila ng plastic. So, syempre, pag in-steam mo yung plastic, syempre, yung mga microplastics nun, makukuha mo siya. So, hindi ko siya gusto. Ayoko din gumamit ng foil kasi sayang naman. Kasi, di ba, kung lalagyan mo siya ganun ng foil. So, we need to love the earth. So, yon. So, yun yung mga, yun yung mga, dito, ayaw ko, or I want to find solution kung paano ko siya gagawin. So, next is, dun sa chicken business natin, so far wala pa akong natutunan today. At the same time, dun sa vegetable. So, yun lang. So, it's 6 minutes na. So, ayun lang guys. So, gusto ko mag-dive in more siguro sa Forex tsaka dun sa small business. Kasi yun talaga yung magpapayaman sa atin or way para ma-achieve natin yung 100 million yen. And yun nga, kahit konti lang, gusto ko everyday, kahit 0.1% mag-improve yung skills ko, or I could learn something. I could learn more. Basta, yun na yun. Okay guys, thank you for watching. Nag-iisipan ko pa kung i-share ko na ba tong TikTok ko or hindi pa. Pero, consistency muna tayo guys for 30 days. Kahit wala akong kausap, parang happy ako. Yun lang. Thank you.